Siguradong magugustuhan ito ng mahilig sa kotse at aksyon. Isang garahe sa hapon, gabi, umaatungal ang makina ng Nissan Skyline R34 sa harap mo, handang lamunin ang aspalto. Ang kotse na ito ay isang alamat. Ginawa itong maalamat ni Paul Walker sa Fast at Furious. Sa karera, pinahiya nito ang Porsche at Ferrari. Sumisimbolo ito sa gintong panahon ng Nissan, pero ngayon ay may krisis ang Nissan. 20 taon na ang nakaraan, imperyo ito ng kultong modelo gaya ng Skyline at GTR. Naging mga tagapanguna sila sa larangan ng dekuryenteng sasakyan gamit ang Leaf at naging nangunguna rin sila sa buong mundo pagdating sa dami ng benta ng mga sasakyan. Pero noon pa man, sa pagtatapos ng dekada 90, muntik nang malugi ang Nissan. Nabuhay muli ang kumpanya sa ilalim ng pamumuno ng Pranses na si Carlos Ghosn, isang bituin sa industriya ng sasakyan. Noong 2018, naaresto si Carlos Ghosn sa Japan dahil sa akusasyon ng pandaraya sa pananalapi at naging sentro ng pandaigdigang iskandalo. 2 taon ang lumipas, tumakas siya mula Japan na nakatago sa kahon ng instrumentong pangmusika. Hindi ito pelikula. Simula noon, hindi na muling naging pareho ang Nissan. Noong 2024 nagkaroon ng matinding pagbagsak ng kita, bumaba ng 70% sa loob lamang ng isang taon. Bumagsak ang benta at sinubukang makipagsanib ng Nissan sa Honda, pero nabigo noong Pebrero 2025 dahil ayaw ng Nissan isuko ang kalayaan nila. Paano napunta sa ganito ang simbolo ng inobasyon? At may pag-asa pa ba itong makabangon? Susuriin natin ang kwento ng pumalyang estratehiya, matinding kompetisyon at pag-angat ng mga higanteng Tsino sa dekuryenteng sasakyan. Dati, ang Nissan ay kilala sa inobasyon at husay. Noong dekada 70 at 80, sumikat ang tatak sa karera gamit ang Skyline at paborito dahil sa matibay, matipid at abot-kayang sasakyan. Habang hirap ang mga Amerikano sa krisis sa langis at ang mga Europeo ay gumagamit pa rin ng mamahaling sasakyan, nag-focus ang Nissan, gaya ng Toyota at Honda, sa paggawa ng compact at episyenteng modelo. Sa kabila ng mga pagsubok na iligtas ng alyansa ng Nissan at Renault, noong siyamnapus ang Nissan sa pagkalugi. Sa pamumuno ni Carlos Ghosn, mabilis umangat ang tatak at naging malaking pagbabago ang pagpasok nito sa United States. Sumikat ang mga modelong Hapones noong 2000 laban sa malalakas sa gasolina na makina. Nag-invest ang Nissan sa Leaf na dekuryente, umaasang manguna sa industriya. Noon, matatag ang kanilang tatak. Nangunguna sa buong mundo, malakas ang presensya sa China, Europa, at Estados Unidos. Pero sa likod ng tagumpay na ito, nagsisimula ng lumitaw ang mga bitak. Maingat sa hybrid ang Toyota, umaasa ang Nissan sa mabilisang pag-usbong ng electric vehicle na di natupad, namamayagpag ang Tesla, at naghahanda ang China para sa pagbabawas. Dahil sa kumpiyansa, di namamalaya ng Nissan na nahuhuli na sila. Ang pagkabigo ng Leaf bilang produktong pangmaramihan, ang pagbagal ng takbo sa China, at ang lalong pagdepende sa dayuhang merkado ay unti-unting nagpapahina sa imperyo. Hindi pa ito alam ng Nissan, pero malapit na siyang pumasok sa isang mapanganib na siklo na magdadala sa kanya sa isa sa pinakamalalaking krisis sa kanyang kasaysayan. Matapang ang pustahan ng Leaf at pwedeng baguhin ang industriya, pero maaari rin itong maging pabigat sa kumpanya. Hindi pa handa ang merkado. Nahihirapan ang LEAF dahil sa mababang 100 at 60 km range, kulang na charging network at mataas na presyo. Sa kabilang banda, nag-iingat ang Toyota gamit ang kanilang mga hybrid at dumarating naman si Tesla kasama ang Model S na tinalo ang Nissan pagdating sa performance at imahe. Pero ang totoong matinding dagok ay galing sa China. Sa loob ng isang dekada, si BYD ay mula sa pinagtatawa ng tatak hanggang sa maging nangunguna sa buong mundo. Nalampasan pa ang Tesla sa benta noong 2024. Nalampasan na si Nissan, mas mabilis, mura at akma ang produksyon ni BYD. Problema, gaya ng ibang tatak, umasa si Nissan sa China para sa paglago, pero nagiging sobrang makabansa na ang merkado. 63% ng nabentang kotse sa China noong 2024 ay lokal na gawa, mula 36% noong 2020, bumagsak ng 10% ang benta ni Nissan sa isang taon. Para makaligtas, inilunsad ang plano ng pagsasanib kay Honda noong Disyembre 2024. Ang layunin ay pagsamahin ang kanilang lakas para mapunan ang kanilang kakulangan at harapin sina Tesla at BYD.
Sa simula pa lang ng usapan, nagkagulo na. Tapos Pebrero 2025, biglang kinansela ang kasunduan. Nissan ay naiwan mag-isa at bumabagal. May pabagsak na merkado sa China at teknolohiyang hindi na kayang habulin. Habang namamayani ang Toyota sa hybrid at hati sina Tesla at BYD sa electric vehicles, nagmamadali ang Nissan na makahanap ng paraan. Matapos mabigo ang pagsasanib sa Honda, mag-isa na lang humaharap sa hamon ang Nissan. Bumababa ang bahagi nito sa merkado ng China dahil sa problema sa teknolohiyang dekuryente at kakulangan sa estratehiya, kaya nababahala ang mga mamumuhunan. Di na dapat magkamali ang kumpanya kung gusto nitong mabuhay. May mga matitinding hakbang na ginagawa, pagtanggal ng 9,000 trabaho sa buong mundo, pagbawas ng 20% sa pandaigdigang produksyon upang limitahan ang pagkalugi at pagtigil sa paggawa ng ilang mga modelo. Pero ang mga pagtitipid na ito ay parang band-aid lang sa isang malalang pagdurugo. Kailangan makahanap ng bagong kaalyado si Nissan para magkaroon ng pag-asang manatiling kompetitibo. Foxconn, ang higanting kumpanya mula Taiwan, ang tila pinakamagandang opsyon. Dalubhasa sa paggawa ng elektronikong kagamitan at aktibo na rin sa larangan ng dekuryenteng sasakyan, maaaring magbigay si Foxconn kay Nissan ng mahalagang teknolohikal na kalamangan, lalo na pagdating sa mga baterya at malakihang produksyon. Natatagalan ang usapan dahil nagdadalawang isip si Foxconn makipagsosyo sa kumpanyang may problema. Si Nissan, na dating may kontrol, ay hindi na ganoon kalakas. Pinaparusahan ng pamilihang pinansyal si Nissan, bumabagsak ang halaga ng aksyon, at nagdududa ang mamumuhunan sa kakayahan nitong makabangon. Tumataas din ang posibilidad ng buyout. Pero ang kasalukuyang krisis ay hindi lang dulot ng kompetisyong Chino o ng pagkaantala sa teknolohiya ng dekuryenteng sasakyan. May dala rin si Nissan na isang hindi nakikitang pasanin, ngunit nakakatakot ang hindi matatag na pamana na iniwan ng pagbagsak ni Carlos Ghosn. Sa likod ng mga problema ng Nissan, mas malalim ang ugat, kawalang tatag. Matapos bumagsak si Carlos Ghosn, noong 1999 na lapit sa pagkalugi ang kumpanya. Tulad ng nabanggit ko kanina, sa tulong ng Renault, si Ghosn ang mag-oorganisa ng isang kamangha-manghang pagbawi. Nagpatupad siya ng matinding pagbabago, nagtanggal ng maraming trabaho, nagsara ng pabrika, at nailigtas ang Nissan. Naging isa ito sa pinakakumikitang car maker. Pero noong 2018, bumagsak lahat. Inaresto si Ghosn sa Japan dahil sa pandaraya, ngunit nakatakas siya noong 2019 sa isang dramatikong pagtakas na naging balita at nagdulot ng kaguluhan sa Nissan. Nawala ng liderato, naligaw ng landas ang kumpanya, at ang mga panloob na alitan ay pumipigil sa mga mahahalagang desisyon. Ang alyansa nila sa Renault, na dati isang kalakasan, ay naging sanhi ng tensyon. Ang Renault, na may hawak ng 43% ng kumpanya, ay nagsimulang bawasan ang kanilang bahagi, na palatandaan ng lumalaking kawalan ng tiwala. Habang mabilis umusad ang Tesla, Toyota at BYD, naiipit pa rin ang Nissan sa internal na alitan. Imbes na pabilisin ang elektripikasyon o sundan ang matagumpay na modelo, nagkakawatak-watak sila sa mga proyektong walang malinaw na direksyon. Ang resulta, hindi nila nasakyan ang pag-usbong ng mga hybrid. Minamaliit si Tesla at napag-iiwanan sila. Sa usaping elektriko, na paalala ko lang, ay labis na sinusuportahan ng maraming bansa. Dahil dito, malaki ang kinikita ng mga nangungunang brand. Ngayon, binabayaran ni Nissan ang mga taon ng kalituhan. Nag-aalangan ang mamumuhunan, nawawala ng tiwala ang mamimili at tila hindi kayang magdesisyon ng kumpanya. Hindi pa tapos ang laban ni Nissan. May plano silang bumangon gamit ang bagong electric models at posibleng partnership kay Foxconn. Pero nananatili ang tanong, may oras at kakayahan pa ba siyang magbago? Sa 2030 maglalabas si Nissan ng 19 na bagong dekuryenteng modelo at Leaf na may solid-state na baterya. Pero sa harap ng Tesla, BYD at Toyota, malaki ang hamon. Namamayani si Tesla sa teknolohiya at network, mas mabilis at mura si BYD, dinudurog ang kalaban. Namamayani si Toyota sa hybrid sa maingat at epektibong paraan. Dagdag pa, humihina ang merkado ng dekuryente dahil nababawasan ang mga subsidya. Gaya ng sinabi ko sa video sa description Y, maraming taon ang lumipas at baka huli na ang mga bagong modelong ito para makapagbago. Nakikipag-usap si Nissan kay Foxconn para sa paggawa ng baterya, pero nagdadalawang isip si Foxconn dahil nahihirapan na rin si Nissan. Kung matuloy ang kasunduan, bibilis ang pagbabalik. Kung hindi, maaaring mabigo ang plano bago magsimula. Gusto ni Nissan na mag-focus sa murang dekuryenteng sasakyan na mas delikado kumpara sa estratehiya ni Tesla.
Target nilang manguna sa merkado gamit ang mga modelong mas mababa sa 3,000 at 1,000 dolyar. Pero hawak na ni BYD ang larangang ito na may mas murang mga kotse at mas advanced pa. Kung magtagumpay si Nissan, maaari siyang muling maging pangunahing manlalaro. Pero kung mabigo siya, baka wala na siyang ibang malalabasan. Hati ang analyst. May naniniwalang bibilhin siya ng mas malakas na kalaban. Ang iba naman ay naniniwalang posible siyang magtagumpay kung papatok ang dekuryente. Kayo, anong palagay ninyo? Sigurado, huling barahan na ni Nissan ito. Hindi lang sa kotse kundi sa kakayahan niyang kumbinsihin ang mamumuhunan at mamimili ang nakasalalay ang kinabukasan niya. Ito ay nagpapaalala sa akin sa nangyari kay Lidl na muntik ding mawala noon. Bago niya binago ang estratehiya na nagdala sa tagumpay sa pagsakop sa France, Europa at pagkita ng bilyon-bilyong euro ayon sa video.